Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, narito na yung updated na import list para sa 2026 Season 15 ng PBA Governors Cup. Ayan, so ito na yung updated list mga bay, no? So, ito yung mga confirmed and official imports ng mga teams na maglalaro para sa Governors Cup 2026. Ayan. So, ilan dito? Mga familiar na kayo. And syempre may mga bago din. Ayan. And naghihintay tayo ng malaking bigating pangalan na import mga bay, no, para dito sa Governors Cup tulad ni Bol Bol. Pero mukhang malabong mangyari yon na magkaroon tayo ng high caliber import ngayong Governors Cup. Kasi kung titignan mo yung mga teams na may mga import na, halos lagpas kalahati na yung nakapag-decide ng import nila for Governors Cup. So, ang natitira na lang dito actually na wala pang import is yung Converge, Terra Firma, Titan Ultra at Meralco Bolts. And then yung ang pagkakaalam ko is yung Macau Black Knights is maglalaro din sila this Governors Cup pero wala pang updated na import na kukunin. Mukhang malabo na rin yata silang kumuha ng bigating import katulad ng Commissioner's Cup. Malamang mga veteran import yung kukunin nila for Governor's Cup siguro para sa Macau Black Knights. Ang may chance na lang dito mga bayo, no, na makakuha siguro ng high caliber import or kumbaga high profile import is siguro yung Converge, katulad nung ginawa nila kay kinuha nila si Kyler Kelly nung Commissioner's Cup. Pero tignan natin kung baka kasi nadala na yung Converge nung last Commissioner's Cup nung kinuha nila si Kyler Kelly. Kumuha sila ng high profile na import and hindi naman naging ganon ka ganda yung production ni Kyler Kelly. So baka magsettle yung Converge dito sa veteran import siguro, or baka posibleng kumuha sila ng bagong import or fresh import, or baka nga kunin nila dito is yung mga import na nakapaglaro na dati sa Governors Cup sa PBA. So abangan natin. Para naman dito sa Meralco, baka mukhang si Allen Durham yata yung mukhang napipisil nila, no? Pero medyo may edad na yata si Durham for this Governors Cup. Kasi natandaan natin, nung Commissioner's Cup semis yata, nanood si Allen Durham ng laban ng Meralco and TNT. Nandito siya sa Pilipinas. Pero wala pa namang confirmation ng Meralco kung si Allen Durham pa rin yung kukunin nila. Okay, kasi halos kasing edad lang din to ni Justin Brownlee, si Allen Durham. So mukhang makakaroon ulit ng Durham versus Brownlee kung sakaling si Durham ang kunin ng Meralco. Yan. So narito yung ibang mga confirmed imports mga bayan, no? So sa NLEX nagbabalik si Dequan Jones. Ayan. Nagbabalik din sa Rain or Shine si Aaron Fuller. Ayan. So yung import nga pala ng sa Magnolia, si KJ Boffen, yung kinuha nila, ka-teammate to ni Rain or Shine import Aaron Fuller sa IBL na kakatapos lang. So kakagaling lang nila pareha sa playoffs sa team ng Ransimba Bogor. So mag-teammate tong si Aaron Fuller and KJ Boffen. So hindi na nakapagtatakang sila yung nakuha ng Rain or Shine and Magnolia. Pero ang problema kasi dito sa Rain or Shine is si Fuller medyo may edad na. 37 years old na yata to, 36 kung niya nakakamali. Pero maganda naman yung actually yung pinakita niya, yung naging performance niya sa IBL. Ayan, so nakapag-perform pa rin naman siya kahit papano. Siguro ang dahilan dito ng Rain or Shine kung bakit si Aaron Fuller yung kinuha nila is naghanap siguro sila ng active na player or active na import, yung kumbaga yung ready, yung hindi galing sa layoff na import siguro yung pinili nila. And mukhang nagtitipid din sila. Mukhang nawala ng gana yung Rain or Shine after nung semifinals matchup nila. So ayan, ang eto namang sa Magnolia si KJ Boffen. Eto medyo benas-benas tung Magnolia.
kung titignan mo yung stats ni KJ Buffen sa IBL, nung playoffs and then yung regular season, itong kakatapos lang na IBL, maganda-ganda yung stats nito si KJ Buffen, and nasama pa to sa all defense team sa IBL ngayong season lang. Actually, ongoing pa kasi hindi pa nagsisimula yata yung finals ng IBL. So, maganda-ganda yung stats ni KJ Buffen, and ang maganda dito is bata pa si KJ Buffen, 26 years old pa. Ayan. And defensive specialist din to, all-around player, mala Jason Tatum kung gumalaw. Ayan. Tapos sa SMB naman, nagulat tayo na si George King yung nakuha nila. Nakuha nila yung rights ni George King mula sa Blackwater. Ayan. So, buti mukhang hindi na yata pumirma si George King sa Blackwater, or baka nawala na ng budget yung Blackwater. Ayan. So, George King, siguradong maganda to. Kayang bumuhat ng team. Pero actually, tingnan natin kung kaya niya bang, ganun pa rin ba yung performance niya, Nung huli siya naglaro dito sa PBA, umiscore siya ng 64 points. Binuhat niya yung Blackwater bossing. Yun nga lang, hindi talaga kulang ng local support nung time na yon. Sigurado this time hindi na, kumbaga, bubuhat talaga ng todo itong si George King kasi malakas naman yung local ng SMB. So, tingnan natin kung gaano siya mag-fit sa SMB. And speaking of Blackwater naman, kinuha nila si Kentrell Barkley. Yan. So, galing din to ng IBL, Indonesia Basketball League. Nag-MVP ba to nung 2024? Yun nga lang, that was 2 years ago. So, medyo iba na yung naging laruan itong si Kentrell Barkley. Tingnan natin kung maganda ba yung maging performance niya pagdating nila sa PBA. Ayan. And then, for Barangay Nebra naman, Justin Brownlee, wala nang iba. Konting pahinga lang. Sabak ulit sa Governor's Cup. Sa Phoenix naman, kinuha nila si BJ Johnson. Isa sa mga fresh import na abangan natin this Governor's Cup. So, medyo wala tayong ganong info dito kay BJ Johnson, So, tingnan natin yung magiging performance niya. Kung kaya niya bang dalhin yung Phoenix sa kampyonato. And syempre sa mga TNT fans dyan, ayan, Darius Days, yung kanilang import. So, baka magtaka kayo kung bakit hindi si RHJ yung kinuha nila, mga bay, So, actually, ang original import pa rin ng TNT is si RHJ pa rin. Pero, still ongoing pa rin yung kanyang injury treatment. So, hanggang October pa yata siya sa paalam ko, ayon sa TNT management. October pa magiging available makapaglaro si RHJ para sa TNT. And sakto kasi makakaroon ng itong Governor's Cup, makakaroon ng long layoff. Aabot pa yata ng mga November or December yung Governor's Cup kasi sobrang daming National Gilas Team activities yung sasalihan ng Gilas. Ayan, so makakaroon ng medyo putol-putol yung schedule nitong Governor's Cup 2026. So habang wala pa si RHJ, mga bayan, temporary import nila si Darius Days for TNT. So naglaro na rin to actually sa TNT dati, pero hindi siya naglaro sa official game. Kinuha siya ng TNT, temporary import din, pamalit din dapat kay RHJ. Pero hanggang lang siya, kumbaga hindi siya umabot sa official game talaga. Kumbaga sa off-season lang siya nakapag laro sa TNT, mga practice games. Pero kung titignan mo yung mga practice games nila with Darius Days, maganda yung naging performance at maganda yung galawan nitong si Darius Days. Naglaro din to sa Japan. Okay. So, abangan natin kung kaya niyang punan yung isang RHJ para sa TNT, para muling makatungtong. Kasi defending champion din sa Governor's Cup yung TNT. So, tignan natin kung kaya bang depensa ng TNT yung Governor's Cup title nila kasi yung Commissioner's Cup nasilat na sila ng Ginebra. So, tignan natin. So, yun lang mga ba yung update natin para sa mga import list ngayon 2026. Maraming salamat sa panonood.